Hindi nakasama si NEDA Secretary Arsenio Balisacan sa ASEAN Summit sa Brunei. Hindi tulad sa naunang ipinahayag ng Malacanang na makakasama siya ni Pangulong Aquino. Kaya itong tanong ng ilan. Dahil kaya ito, sa pagsasapubliko ni Balisacan ng opisyal na datos ng gobyerno na hindi pa rin nababawasan ang bilang ng mahihirap na Pilipino sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon? Nakatutok si Sandra Aguinaldo. The Secretary of Finance, the Secretary of the Cabinet, plus Secretary Balisacan and... Sa Malacanang na mismo galing noong Martes, nakasama sa biyahe ni Pangulong Aquino sa Brunei si NEDA Secretary Arsenio Balisacan. Pero paglipad ng Pangulo patungong Brunei kagabi sa ASEAN Summit, hindi nakasama sa Philippine contingent si Balisacan. Tanong tuloy ng ilan, hindi kaya binawi ang pagsama ni Balisacan sa biyahe dahil sa kanyang paglalahad na hindi halos nabawasan ang kahirapan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon? Sa ulat kasi ng NEDA at National Statistical Coordinating Board noong isang araw, sinabing hindi halos na bago ang poverty incidence kung ikukumpara ang first semester noong 2006 at 2009 sa ilalim ng Administrasyong Arroyo at sa first semester ng 2012. Hininga namin ang pahayag si Balisacan tungkol dito pero nagpasabi itong hindi muna siya magsasalita tungkol sa issue. Sabi naman ng Malacanang, ang hindi pagsama ni Balisacan sa biyahe ay walang kinalaman sa poverty survey. Hindi na raw kasi kailangan si Balisacan sa biyahe dahil ang pag-uusapan sa Brunei ay trade at ASEAN issues. Pero sa Brunei, pinanindigan ng Pangulo na sa tingin niya nabawasan nila ang bilang ng mahihirap sa bansa. Hindi niya itinago ang kanyang pagdududa sa inilabas na Poverty Incidence Report ng NSCB at ni Balisacan. Ayon sa ekonomistang si Winnie Monsod, may punto ang Pangulo. 97 million daw kasi ang ginamit na populasyon noong 2009, habang 92 million lang noong 2012. Kaya hindi raw pwedeng ipagkumpara ang dalawa. In a sense, that is very correct because ang 2009 population projections natin was based on 2000 census. If the 2009 population had been smaller, then the percentage of poor would have been higher. Sabi pa ni Monsod, maging siya ay nagulat na hindi bumaba ang kahirapan, pero tiwala raw siya sa datos ng NSCB. I was frankly surprised, but you know, after looking at the figures and looking at looking at the situation, hindi na pala nag-grow ang industry, nag-grow ang services, pero yung agrikultura, hindi nag-grow. We have a poverty expert like R.C. Balisacan. He knows what he's talking about. He has studied Philippine poverty for 30 years or whatever. When he says something, follow him, please. Imbis daw na sumama ang loob, dapat pagbutihin ng Pangulo ang pagtutok sa mga programang pangkahirapan, gaya ng Conditional Cash Transfer Program na nagbibigay ng ayuda sa mga Pinoy na sadlak sa hirap. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.